Okay guys, so for today's video, pag-usapan natin ang pag-i-invest sa crypto, specifically guys sa Ethereum. Okay, so right now kasi guys, nagkaka-interest na talaga ako sa Ethereum dahil mag-huddle tayo or mag-i-invest tayo pa konti-konti starting this year until 5 years, 10 years, or maybe more dahil ito guys ay may potential na mag-grow and yung goal natin na mag-earn ng millions is ma-attain na natin guys in a couple of years. Okay, what I mean by millions, not only in pesos but in dollars. Okay, so minimum mga nasa 56, 58, 60 million pesos. Okay, and posible yan guys if you start right now. Sa mga hindi nakasabay guys, okay, in few years back sa Bitcoin, sa Ethereum, hindi pa huli ang lahat. Kasi kung nakita nyo yung trend ng Bitcoin, naabutan po ang Bitcoin, wala pa siyang $1 pa lang siya guys, okay? Hindi ako naniwala. So talagang medyo may konting nagsisisi ako ng konti na hindi ako nag-invest nung time na yon. Dahil kung nag-invest ako siguro ngayon, ilang milyones, bilyones na meron tayo. Okay, so yun ang mga tinatawag na mga missed opportunities. Okay, so ngayon guys, ang daming opportunities online. Pero yun nga, ang dami ring mga scam. So, nag-pave na ng way ang Bitcoin and makikita natin guys, grabe ngayon, halos millions na ang halaga ng Bitcoin. Okay, and most likely ang pangalawa nun, which is Ethereum, yun mukhang papunta rin doon guys, hopefully ang way ng Ethereum. Kaya ako ngayon sa Ethereum na po tayo maglalagay. So sa mga gustong sumabay guys, ako sa inyo, meron kayong extra money or plan nyo mag-invest or plan nyo mag-save, ilagay, and you're planning to be planning or aiming to have millions in the near future na walang ginagawa, okay, lagay nyo po yung pera nyo sa Ethereum. Okay, but this is not financial advice guys, sa akin lang to, my personal own experience, ito po yung gagawin ko. Okay, so nasa inyo yan kung gusto nyo rin gawin yun. Okay, now ba't ko mga sinasabi itong mga ganitong bagay guys? Okay, kasi based on statistics, based on historical statistics ng Bitcoin, and may kita nyo naman tumaas ang value niya. Isipin nyo, from $1 umakit siya ngayon into $100,000 na. So in our money, it's about mga ilang million pesos, mga 5 million mahigit na, 5-6 million pesos. Okay, ngayon itong Ethereum, mas mababa ang presyo ngayon, okay, but we can start right now and most likely in 5 or 10 years time, maging ganun din ang takbo niya katulad ng Bitcoin. So imagine guys, 10 years ago, so kung 2025 ngayon, so 2015, 2016, kakastart lang din ng Ethereum noon. Ang presyo ng Ethereum is nasa $21. So parang mga nasa 1,000 pesos lang. Then come noong mga nag-pandemic times 2020, nag-average siya ng around mga $100, umabot ng $700 na. Okay, isipin nyo yun guys, no? Yung binili mo ng $20 nung 2015, 2016, ngayon, nung 2020, mga ganun yung presyo. And last year, just last year guys, nasa 2,000, 3,000, pumapalo sa 2,000, 3,000, $4,000 ang Ethereum. And right now, mga ganun din, nasa $4,000 po ang Ethereum ngayon. Okay, now guys, gusto nyo simulan ngayon, medyo mahal ng Ethereum, $4,000, pero hindi pa po nalalayo yan. Most likely, kung susunod siya sa yapak ng Bitcoin, baka mag $10,000 yan, mag $100,000 soon. Okay, so ang ini-aim natin ngayon sa mga gustong sumabay is to put, to place pakonti-konti Ethereum. Sana magkaroon tayo ng mga 10 Ethereum or maybe 100 Ethereums para in the near future maging milyonaryo na rin tayo finally sa crypto. Okay, so gusto nyo sumabay guys, pwede nyo gawin yun. Now, ang tanong, saan kayo mag-i-invest? Saan yung legit at saan yung SEC registered? So dito sa Pilipinas guys, ang top 3 na SEC registered is of course PDAX, GCash, GCrypto, PDAX din yun, Coins.ph, and yung Maya. And marami pang iba, pero yung tatlong yon yung favorite ko. Ang problema guys, okay, SEC registered nga siya guys. The thing is, ang mahal ng presyo pag bumili ka. Okay, ang lawak ng spread pag nag-buy or nag-sell ka. Ang lawak na makukumpara mo talaga is ang laki ng difference. Okay, the thing is kasi nga SEC registered, so minsan kumukubra na talaga yan sila.
sa yung mga mga SEC na yan, and also yung konti yung nagte-trade kaya mataas yung spread. So yun ang downside nun. But the thing is, at least legit, SEC registered. Now, kung gusto niyo makatipid sa ganun, ayaw niyo ng PDAX, ayaw niyo ng Maya, ayaw niyo ng CoinsPH, then yun na, pwede kayong maglagay sa mga ibang mga crypto exchanges, like of course the ever popular Binance, OKX, BitGet, Bybit. Ayan, meron ako lahat niyan. Okay, ang problema niyan guys, kung iba yung network ninyo, I think hindi niya na siya na-access dito sa Pilipinas. Pero kung katulad ko, naka-woofy kasi nasa condo kami, so may access ako sa lahat. Pero I think pag naka PLDT ka or Globe, hindi na yata ma-access yan kasi nga hindi sila SEC registered. Pero all over all other countries naman is nag-run naman siya. Nag-run naman yung mga crypto exchanges na yon. And ang kagandahan nun guys is mas mababa yung presyo nun. Pag bibili ka and then kung magbebenta ka, mas makukuha mo siya ng pag magbebenta ka, mas makukuha mo siya ng mabenta mo siya ng mas magandang presyo. Therefore, mas makakapag-profit ka. Okay, so nasa inyo yun. Pero kasi either way naman, ang basic principle dito is to buy low and to sell high. If you are just hodling, and of course yung DCA or dollar cost averaging, paglagay ka lang ng lagay, hindi mo naman plano mag-withdraw, plano mo lang mag-sell in the next 5 or 10 or 15 or 20 years, pamana mo sa anak mo, sa pamilya mo, or for your retirement, pwede rin yun guys. Okay, so nasa inyo yan. But then again guys, there's always risk involved sa ganitong mga investment, but based on previous statistics, previous historical record ng crypto, lalo na ng Bitcoin at Ethereum in the past few years, is naging maganda naman yung takbo niya. And I think doon din naman papunta ang future ng currencies is through crypto, and yung anonymity, and also yung nakita yung transparency ng flow ng pera, and yun ang kagandahan ng blockchain. Okay, I think we can talk about it more in the near future, pero yun lang naman po ang aking i-share ngayon dahil nagsa-start na ako na magpalaki ng Ethereum, and babalitaan ko kayo. And kayo rin sana, pwede nyo ako sabayan. Nandyan sa description at saka sa pin comments kung ayaw nyo gumamit ng SEC registered like PDAX coins or Maya. So nandyan po lahat ng aking mga crypto exchange na ginagamit din kung gusto nyong mas makatipid ng pag-buy at mas magandang presyo pag-sell ng crypto. Okay, so yun lang po guys. That's our content for today. I hope you're blessed. Let me know what you think. Comment down below. Again, this is Mr. Fish. Have a great day. Bye!